Ayan, muli ho, isang magandang umaga ho sa bawat isa sa atin. Purihin ng Panginoon sa napakagandang umaga. Malamig ang simoy ng hangin, masarap ang sikat ng araw, napakabuti ng ating Panginoon. Welcome po sa Sunday morning services sa Jesus Christ Baptist Church. At bago tayo dumako sa ating formal na pagsamba, gawain ng pagsamba, ilan ho muna mga reminders and announcements. Una ho, ang ating mga gawain online ay tuloy-tuloy. Wednesday, 6 p.m. Time in the Word. And then Friday, gusto ko encourage ang bawat isa. Pagkaraso ng time in the Word, sometime around 7 p.m. ay meron ho tayong online prayer meeting. If we can make ourselves available tuwing 7 p.m. ay nais ko magkasama-sama tayo. At tayo ho ay magpanalanginan sa isa't isa. And yung mga prayer requests, kung meron kayong mga prayer requests, please i-forward nyo ho sa akin. At yun ho ay isasama natin ho sa panalangin. At maganda rin ho na kung meron kayong mga prayer requests, huwag ho kayong mahiya na i-share ito sa mga group chat, sa ladies group chat, sa men's group chat, and then sa youth group chat, para ho maipag-pray po natin. So maganda na nagpapanalangin ho tayo sa isa't isa, at yun din ho ay utos sa atin ng ating Panginoon. And then also, pag-pray ho natin ang ating mga gawain, kagaya ng ating Sunday evening service. Mga kapatid, hindi lang morning service meron ho tayo dito. Pwede pa rin umattend ng Sunday evening. At gusto ko kayong i-encourage na kung tayo ay available and able, ay pwede po tayong dumaten ho ng panggabing gawain. So yun ho, ang ilan sa mga paalala. Meron ho bang magbe-birthday ngayong unang linggo ng Enero? Pangalawang linggo ng Enero. Meron ho ba? Si Terence. Kailan ang birthday mo, Kuya Terence? January 14. Talagang mga January. Guwapo. At bigatin. Ariko. Okay, so Kuya Terence, advance happy birthday for this Thursday. Sa Thursday? So advance happy birthday. Kaya ilang taong ka na? Nag-isip pa? 11! Wow! 11 years old. So, purihin ng Panginoon. Thank you, Kuya Terence. Meron pa ho ba? Magbe-birthday o mag-anniversary? Wala na? Okay. So, muli ho, maraming salamat. And also, sa atin ho, mga kaibigan, and also mga kapatiran na matagal nating di nakasama, ay salamat ho at nandito kayo ngayon, isang malaking kagalakan. And pray and hope na isang blessing. At makita natin talaga yung halaga. Iba yung, yes, nakakatunghay tayo online sa live stream, pero iba pa rin yung nakakasalamuha natin yung ating mga kapatiran. And let me encourage, though we will maintain our physical distancing, maintain natin yung mga minimum safety protocols, let us be, sabi nga ng salita ng Panginoon, let us fellowship talaga. Kamustahin natin ang isa't isa. Kung meron tayo pagkakataon, hingin natin kung meron silang prayer request. Hindi lang natin pag-usapan lang talaga yung mga kung ano-ano mga bagay. Though hindi ko sinasabing masama yun, pero try to really fellowship. At lalo na sa mga spiritual na bagay, yan ho ay sa ikakatatag pa natin sa pananampalataya at katitibay bilang isang iglesia. So those are just few reminders para ho sa bawat isa sa atin. So ngayon ho sa daling ito ay tayo dadako ho sa tawag sa pagsamba, at ito ho sa pamamagitan ng sandali ng katahimikan upang manalangin tayo sa Panginoon at hingin natin ang kanyang tulong na tayo ho ay talagang maituon ang ating puso't isipan sa pagsamba sa kanya. Lalo na ho ang ating mga kapatiran na katunghay online, sa dami ng mga distractions sa bahay, ay talagang maituon natin ang ating mga sarili sa pagpuri at pagsamba sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin sa Diyos.
Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, Panginoon, lumalapit kami sa iyo sa pamamagitan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Namatay, nilibing at muling nabuhay, ngayon namamagitan para sa amin. At kami may kumpiyansa, Panginoon, na kami ay makalapit sa trono ng iyong biyaya. Kami ay may pagkakatiwala na ang aming mga panalangin na iyong dinirinig. Hindi dahil karapat-dapat kami, kundi dahil sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Dahil sa pamamagitan din niya kami ay may kaligtasan, may pag-asa ng buhay na walang hanggan, pag-asa ng muling pagkabuhay, at pag-asa na isang araw ikaw ay babalik upang kami ay kunin at makapiling ka magpasawalang hanggan. Salamat, Panginoon, na kami sa kalagayan na makasalanan ay minahal mo at binigay mo yung bugtong na anak upang siya magbayad ng aming mga kasalanan para sa aming kaligtasan. Salamat, Panginoon, na ikaw ay nagbigay sa amin ng isang araw sa isang buong linggo na magsama-sama upang alalahanin ng araw ng muling pagkabuhay, ipagdiwang ang katotohanan na meron kaming kaligtasan kay Kristo, at purihin ka at sambahin ka at maglingkod sa isa't isa, at ganun din, Panginoon, magpailalim sa iyong mga salita. Panginoon, turuan at tulungan mo nawa kami ngayon. Napakadaming humahatak ng aming puso, napakadaming umaagaw ng aming atensyon. O turuan mo kami na ipako ito sa iyo. At Panginoon, saliksikin mo na rin nawa kami. Anumang mga kasalanan, anumang mga paglabag sa iyong mga kautusan, patawarin mo kami, Panginoon. Ipakita mo sa amin kung gaano karumal-dumal ang kasalanan. Kagaya ng aming pinag-aralan kanina, ikaw, O Diyos, sa iyong kabanalan ay may labis na pagkamuhi sa kasalanan. Ama, aming inihiling, ilagay mo rin ito sa aming puso. Ang pagkamuhi sa kasalanan, lalo na sa mga kasalanang nakatahan pa sa amin. Sa biyaya at tulong ng Banal na Espiritu, turuan at tulungan mo kami na patayin ng mga kasalanang nakatahan ito at patuloy na ibihis ang kabanalan sa pang-araw-araw naming mga buhay. Panginoon, nawa lahat ng aming gagawin ngayon ay maging mabango sa iyo sa iyong harapan. Tunay maialay namin ang aming mga sarili. Tunay na maibigay namin sa iyo ang katampatang pagsamba. Nawa, O Diyos, masumpungan mo na hindi lamang ang aming mga nguso, kundi ang aming puso ay nagpupuri sa iyo. Paalala mo sa amin, O Diyos, na ikaw ay Diyos na malapit at hindi malayo. Na ikaw ay Diyos na naririto at nakatunghay sa aming mga gawain. Ingatan mo kami at tulungan. Pagpalain mo maging pangangaral ng iyong salita. Tumawag ka, Panginoon, ng mga kaluluwa sa iyo. Patuloy kang magbabanal ng iyong mga anak. At Panginoon, ikaw ang nagsabi sa amin na humingi kami ng mga dagdag na manggagawa, ng mga magiging tapat na mga ngaral ng Ebanghelyo. O Panginoon, kung loobin mo, nawa mula sa iglesyang ito, ay tumawag ka na mga gagamitin mo para sa ikakalaganap pa ng mabuting balita ng kaligtasan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat para sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Ikaw lamang ang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang maitaas. Madalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Gusto po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. All hail the power of Jesus.
umaga mga kapatid. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sa natin na ating mga Biblia. Psalms 89. Umpisa tayo sa verse 8 hanggang sa verse 15. Psalms 89, verse 8 hanggang verse 15. Okay. Are you there? Okay. Verse 8. Sabay-sabay tayo. Ready? Ready. O Lord God of hosts, who is a strong Lord like unto thee, or to thy faithfulness round about thee. Thou rulest the raging of the sea. When the waves thereof arise, thou stillest them. Thou hast broken Rahab in pieces, as one that is slain. Thou hast scattered thine enemies with thy strong arm. The heavens are thine, the earth also is thine, as for the world and the fullness thereof. Thou hast founded them. The north and the south thou hast created them. The whole and Hermon shall rejoice in thy name. Thou hast a mighty arm, strong is thy hand, and high is thy right hand. Justice and judgment are the habitation of thy throne. Mercy and truth shall go before thy face. Blessed is the people that know the joyful sound. They shall walk, O Lord, in the light of thy countenance. Pagpalain ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po sa daling manalangin mga kapatid. Amin naman na nasa langit, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na aming kinikilan, ang Diyos na lumikha ang lahat ng mga bagay na aming nakikita at hindi namin nakikita. O Panginoon, tunay at nararapat na ikaw ay dapat purihin mo. Sambahin, dakilain, at itaas, Panginoon, ng iyong pong kapilang pangalan, Panginoon. Sapagkat Diyos po ang nararapat, Panginoon. Ama, maraming salamat po sa patuloy mong paggabay at pag-iingat sa bawat isa sa amin na nandito, Panginoon. Salamat sa iyong pagbibigay ng proteksyon, Panginoon. Salamat sa buhay at huminga, Panginoon. Sa kalakasan, malusugan ang aming mga pisikal na katawan, Panginoon. Sa mga biyaya, Panginoon, namin natamo, Panginoon, na mula po sa iyo, Panginoon. At higit sa lahat na bilang Diyos, sa dakilang kaligtasan na iyong ginawa doon sa cross ng Kalbaryo. O Panginoon, napakabuting po, Panginoon. At kabilang yung pag-ibig, Panginoon. Inibig po kami sa kabilang aming katigasan ng ulo, Panginoon. Laro, Panginoon, ang iyong pag-ibig, kayo po yung buktong na anak upang siya ilubos at magbayad sa cross ng Kalbaryo. Ama, wala kaming sukat na ikapalit, Panginoon, sa iyong ginawa, Panginoon. Kaya bilang Diyos kami ay madalangin, Panginoon, na patuloy kami kahawagan, Panginoon, sa aming pamumuhay. At bilang sa Kristiyano, Panginoon, na kami ay mamuhay ang isurot po sa iyong kalooban, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Gawayan mo kami, Panginoon, upang sa ganoon na bilang Diyos, mamuhay kami, Panginoon, sa mga ibabaw na ito, Panginoon. Nataglay ang pagkakristyano, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon. O Panginoon, mga kapag-usahan, Panginoon, sa aming pagsama ngayon, Panginoon, tulungan kami ng ilang Diyos na may focus namin ang aming mga isipan at puso, Panginoon, na ikaw, Panginoon, na aming marulhati, Panginoon, sa aming gagawin ngayong umaga. Bigyan kami ng takot puso po, Diyos,
sa wangis ng iyong anak, ngayong aming Panginoong Kristo. Kapalain po kami, Panginoon, sa pagpatuloy, Panginoon, sa gawain nito, Panginoon. Tulungan po ang aming pastor, Panginoon, si Brother Paul, kaya mo siya ang kamungat, Panginoon, sa pagbibigay ng mensahe, Panginoon, na iyong pong pagkakaroon ngayong umaga sa amin, Panginoon. Kaya mo siya ang kamungat, O Diyos, upang malinaw na mapaliwanag, Panginoon, ang mensahe na ipaparating, Panginoon, sa amin ngayong umaga, Panginoon. Pagpalain rin po, Panginoon, kanyang pong pamilya, kanyang may bahay, sa positive, kanyang muna sa lakasa, lusugan, Panginoon, ang kanyang sa gawa. At ganoon po, Panginoon, namin po mga kasamahan, ang mga kapatiran ng Diyos. Lalo na po, Panginoon, ang mayroon po mga karamdaman, hindi po maiksilan yung kamay, Panginoon, ng mga disdabako, Panginoon. Itatiyo po, Panginoon, ng mga kamay, Panginoon, ng mga pagkalitan. Upang sa ganoon natin ng Diyos, susunod ng mga gawain at tulad nito, Panginoon, ay makasama namin sila, Panginoon, sa pananambang sa lupa. Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala kawan nito, Panginoon. Malaya kami kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Tulungan mo kami. Lakasin mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Ang iyong katotohanan, Panginoon. Kaya namin, Panginoon, na ang pagtutunan sa pamamagitan ng iyong salita. Kaya po kami ang matapos po ng gawain ito, Panginoon. Gawain sa aming dalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Tayo doon sa kontrata, awitin na natin ayaw dahil
Para ho sa ating pagkakaloob, atin pong tingnan o basahin ang mga talata na gabay natin sa pagbibigay sa Panginoon. 2 Corinthians chapter 9 verses 6, 7, and 8. 2 Corinthians chapter 9 verses 6, 7, and 8. Yun yung nakita. Ay sabay-sabay ho nating basahin. Verse 6, ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Ipalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. O naming Diyos, aming Ama sa langit, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa iyong mga kabutihan. At totoo ang sinabi ng iyong salita, anong meron kami na hindi pinagkaloob sa amin. At tunay, Panginoon, ang lahat ng meron kami ay galing sa iyo at biyaya mo. At tunay, hindi dahil karapat-dapat kami, kundi dahil ikaw ay Diyos na mabuti at Diyos na mabiyaya. At Diyos na karapat-dapat lamang sambahin, karapat-dapat purihin, karapat-dapat pasalamatan, karapat-dapat mahalin. At nawa, Panginoon, sa aming pagkakaloob ngayong umaga, ang aming pagsamba, ang aming pasalamat, ang aming pagmamahal ay makita at maipahayag din namin sa pamagitan ng pagkakaloob na ito. Panginoon, tunay, napakabuti mo sa amin. At ngayon, O Diyos, kami, sa ngayon sa iyong salita, ay ninanasa mo na sumagana sa gawang mabuti. Kaya po, Panginoon, ikaw po na ang maluwalhati. Paalala mo sa amin, O Diyos, na hindi sa halaga, kundi una sa lahat sa puso ka unang nakatingin. At nawa ito'y mapagkaloob namin na may kagalakan, na may pagsamba at may pagmamahal sa iyo. Maluwalhati kang patuloy, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Tuloy mo kaming pagpalain maging sa pangangaral ng iyong salita. Maging mabungo sa nawa sa iyong harapan ang pagkakaloob na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Nagulong sa lahat at ay pagdawa sa mga o hindi po namin iniligtas sa mga. Who
Pagpurihin po ang Panginoon at tunay, as we have always said, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi ganito. At ang pag-ibig ng Diyos ay lalong hindi ganito, kundi ganito. Ang kanyang pinahayag, ang kanyang pagmamahal sa atin, ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Well, mga kapatid, kung merong laging laman ang balita, well, hindi yung flight stewardess, kung hindi isa sa mga palagi ang laman ng balita dito man sa Pilipinas o international, ay walang iba kung hindi patungkol sa bakuna laban sa COVID-19. And yes, sa ibang bansa ay nakapagbakuna na ng libu-libong mga mamamayan nila. Nakabili na ng milyong-milyong doses ng vaccine. At ang ating gobyerno ay nakikipag-usap pa rin. Pero salamat sa Panginoon, nakikinig ako sa radyo, ay merong ilang mga kumpanya, mga businessmen na nagsama-sama at sila ang bumili dahil ang gobyerno hindi pa pwedeng bumili ng hindi DFA approved, kaya hindi pa makabili. So unang bumili yung mga korporasyon na yun at kalahati nung kanilang binili ay idodonate di umano sa gobyerno without profit. So again, ito ho ay isang bagay na maganda. At siguro lahat tayo ay merong, kahit sabihin na merong konting kapanatagan, merong nasisila na tila baga pag-asa na isang araw, hindi natin kailangan mag-face mask, hindi natin kailangan mag-face shield, at pwede na tayo talagang magsama-sama, maglakbay, maglakwartsa, pumunta sa mall, sa palengke ng walang takot, at lalo't higit sa lahat bilang mga mananampalataya, magsama-sama sa iglesia at kamayan natin muli ang isa't isa at talagang mabalik ang ating init ng fellowship. Nakatingin sa vaccine na ito. Pero mga kapatid, ngayong umagang ito, nais ko hong ipaalala sa ating bilang mga Kristiyano na hindi lamang ang COVID-19 ang problema natin, kundi meron tayong tunay na kaaway. At ito ang binigyang pansin ni Pedro sa bandang huli ng kanyang sulat, at hindi lamang binigyang pansin ang tunay na kalaban ng mga mananampalataya, kundi binigyan din diin ni Apostol Pedro kung saan natin huhugutin ang ating pag-asa. Kung sa COVID-19, ang titig ng pag-asa ay ang bakuna, laban sa kaaway nating dyablo na tila bagaliyong umaatungal at umaaligid, wala tayong ibang titignan, wala tayong ibang aasahan, wala tayong ibang kakapitan kung hindi ang ating Panginoon. At nais ko ho kayong anyayahan muli na ating tingnan ang huling pag-passage na ito, and Lord willing, this will be our last series sa ating pag-aaral sa book of 1 Peter. Sinimulan natin ito, I believe, around April or May, in the midst of the pandemic. At sa biyaya ng Panginoon, Lord willing, ay matatapos natin ngayong umaga ang pag-aaral ng 1 Peter. So tayo po tumiyong lahat, buksan natin ang ating mga Biblia sa 1 Peter chapter 5, verse 8 to 14. 1 Peter chapter 5, verses 8 to verse number 14. Babasahin ko ho, pakisudan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang sabi ng Panginoon. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. But the God of all grace, who hath called us into his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. By Silvanus, a faithful brother unto you, as I suppose, I have written briefly, exhorting and testifying that this is the true grace of God wherein ye stand. The church that is at Babylon, elected together with you, saluteth you, and so that Mark, my son. Greet ye one another with a kiss of charity. Peace be with you all that are in Christ Jesus. Amen.
Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Muli ho tayong manalangin. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong mga katotohanan na pwede naming tungtungan, gabay at kalakasan, lalo na sa oras ng mga pangangailangan. At Panginoon, turuan at tulungan mo kami ngayon. Nawa, bigyan mo kami ng liwanag upang patuloy naming makita ang iyong mga katotohanan. Bigyan mo kami ng pagkatuto at kaalaman sa patuloy na ikababanal ng aming mga buhay. At oo, sa gitna man ng buhay na ito na maraming mga pagsubok at may tunay na kaaway kaming kaharap, turuan mo kami na tumingin sa iyo para sa aming katatagan at kalakasan. Ikaw pong patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan. O Panginoon, ikaw ang tumawag sa ikaliligtas. At lahat ng ito ay sa iyo namin nihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari na po magsiupo ang lahat. Well, as I've said, ito ho ang pangatlong part ng ating series sa passage na ito, and this will be our last preaching from 1 Peter, and we'll be ending and be completing our study sa book na ito. And I hope sa biyaya ng Panginoon ay naging blessing kung paanong sinulatan ni Pedro ang mga mananampalataya na nasa ilalim ng matinding pagdurusa, matinding pag-uusig, matinding kabigatan, ay nahandon tinutulak ni Pedro patuloy ang mga mananampalataya na hindi actually tumingin sa paligid nila, kung hindi tumingin sa Panginoon. Tumingin sa katotohanan na sila'y hinirang ng Panginoon, tumingin sa katotohanan na sila man ay isinusukan ng sanlibutan, sila ay mga pinili ng Diyos. Tumingin sa katotohanan na wala man ang kanilang mga ari-arian sa mundong ito, may manang naghihintay, hindi napaparam, hindi nawawala, at nakalaan sa langit para sa mga mananampalataya. At oo, dumarataan man sa pag-uusig, dumaraan man sa kahirapan, pinaalala ni Pedro sa chapter 1 verse 5 that we are kept by the power of God. And dito sa bandang dulo ng ating pag-aaral sa 1 Peter chapter 5, sa kahuli-hulihan, ay pinaalala ni Pedro ang katotohanan na may kaaway na kaharap ang mga mananampalataya. It's not actually just the people who are persecuting them. Hindi lamang ang Roman Empire na nag-i-issue ng batas para usigin ang mga mananampalataya. Hindi lamang ang mga tao na kung saan hinahanting na parang mga hayop ang mga Kristiyano. Pinapakain sa leon, pinupugutan ng ulo, sinusunog ng buhay, at maaaring ito man ang mga nangyayari sa paligid. Pinaalala ni Pedro na hindi pisikal actually ang labanan. Merong labanang spiritual. At ito ho ang ating binigyang pansin sa nakaraang dalawa nating pag-aaral, which is point number 1, the enemy we face. Ang kalaban na ating hinaharap, walang iba kung hindi ang dyablo. Ang sabi ni Pedro, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Pinag-aralan natin ang katotohanan na he is a personal enemy, your adversary. Siya ay personal na kaaway. He is a strong enemy. He is the devil. Hindi siya mahina, hindi siya tamad, hindi siya bobo. Siya ay isang malakas na kaaway. He is an active enemy. He is seeking. It is in the present tense. Ibig sabihin, tuloy-tuloy siyang kumikilos, tuloy-tuloy siyang gumagawa. And then he is also an enemy who aims to destroy, seeking whom he may devour. Walang kailanman pagkakataon na gusto ni Satanas ang ikakabuti ng anak ng Diyos. Walang kailamang pagkakataon na gusto ni Satanas na maging maganda ang kalagayan ng isang Kristiyano. Ang layunin niya ay wasakin, and actually, ang pagkawasak na ito ay ang walang iba kung hindi ang pagkalayo sa Panginoon. Isang punto na nais kong paalala na huwag nating makalimutan. Ang pangunahing layunin ni Satanas ay hindi paghirapin ka o sirain ang iyong kalusugan, kung hindi sirain ang iyong relasyon or fellowship sa Panginoon.
O mga kapatid, mayroong mga pagkakataon na akala natin ang gustong sirain ni Satanas ay yung ating kasiyahan sa buhay na ito. At pag may karamdaman ka, hindi ka masaya. Kapag mahirap ka, hindi ka masaya. O mga kapatid, hindi ganun ka-cheap si Satan. Ang layunin niya ay hindi tayo maging kagamit-gamit sa Diyos. At kung ang paraan para hindi tayo maging kagamit-gamit sa Diyos ay payamanin ka at bigyan ka ng napakalusog na katawan, gagamitin niya ito. Ganong kadaya ang ating kaaway. Kaya maganda ang sinabi ng mga awit sa sa Proverbs, sa Proverbs chapter 30, hindi mga awit, sa Proverbs chapter 30, ang sabi niya, bigyan mo ko ng pagkain tama sa akin. Yung tama lang, Lord, ibigay mo yung tama sa akin. Ang sabi niya, wag mo kong paghirapin, baka daling ko sa kahihiyan ng iyong pangalan. Wag mo kong payamanin, baka makalimutan kita. And that shows that there is danger in both sides. Ang kaisipan na basta mayaman ka at wala kang sakit, yun na ang pinakamagandang kalagayan. O mga kapatid, ang kayamanan at walang kasakitan, baka yun ang pinakadelikadong kalagayan para sa Kristyan. Pwede. At ganun kadaya ang ating kaaway. I know you have heard, many times I've used this or this person as illustration. First time ako nakarinig ng isang taong nagpasalamat sa Diyos dahil sa cancer. Si Brother Edgar Kiambao, dyan mismo sa lugar na yan. Sabi niya, kung ang cancer na ito ang maglalapit sa akin sa Diyos, salamat sa Diyos sa cancer na ito. Dahil yun ang pinakamaganda. Yun ang pinakabumbuti ang malapit sa Panginoon. At yun ang pinakakaayaw ng ating kaaway. Ano ang ating duty? So the enemy we face, pangalawa, the duty we must perform. Ang sabi ni Pedro, be sober. And that is to be in a right way of thinking. May tamang kaisipan. Ang unang labanan ay hindi pisikal. Ang unang labanan ay sa kaisipan. Nahandoon ang atake ng kaaway. Kaya nga paulit-ulit na lang ang paalala ng salita ng Diyos na bantayan natin ang ating kaisipan, na magkaroon tayo ng pagbabago ng kaisipan. Ang sabi sa Romans chapter 12 verse 2, be not conformed unto this world, but be ye transformed. How? By the renewing of your mind. Sa Philippians chapter 4 verse 8, sabi ni Pablo, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good, of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. So narito ang ating kalagayan, ang katotohanan na kailangan nating bantayan, ang ating mga kaisipan sa pakikipaglaban. Ang isang lasing na sundalo ay hindi makakalaban ng mainam sapagkat apektado ang kanyang kaisipan. And that is the reverse ng pagiging sober. Hindi tayo lasing sa mga bagay ng sanlibutan ito, kundi ang ating mga isip ay nakatuon sa mga bagay patungkol sa Panginoon. Not just being sober, we are also called to be vigilant. Ibig sabihin ng pagiging vigilant, hindi tayo inuutosang maging vigilante, kundi inuutosan tayong maging mapagbantay. That is the meaning of the word vigilant. To be watchful, to give strict attention, to be cautious. Ang ating kaaway ay madaya, ang ating kaaway ay maari-aligid, at tayo dapat ay maging mapagbantay sa iba't ibang mga kaparaanan na maaaring umatake ang ating kaaway. Paalala ni Pablo sa mga Kristiyano sa Colossians chapter 2 verse 8, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. So this is how subtle, ganitong kadaya ang ating kaaway. He will use philosophy, he will use tradition, he will use ang mga bagay-bagay na maaaring sasabihin, wala namang masama. Makailan lamang ay mayroon akong ilang mga kausap na pag-usapan namin ng ilang mga pamahiin. At actually, may gumawa dito sa amin, may CCTV na sa church natin. May na-install ng CCTV at nandito yung monitor. Sa madaling salita, naglilinis na sila. Hiniram yung walis. At nag-react yung isa, wag kang magwalis! Lalabas ang swerte.
And to which I replied, ako po'y naniniwala na hindi ang walis ang may hawak ng kapalaran kung hindi ang Diyos. Hindi ang walis ang soberano, ang Diyos ang soberano. At hindi ko hahayaang agawin ng walis ang pagiging soberano o ng itim na pusa o nung kung anumang lumulutang na ulo o mga kung anumang malas na kulay at malas na numero. Hindi yun ang may hawak. Kung hindi, by the way, huwag kayo maniwala sa swerte, mamalasing kayo. Pag naniwala kayo sa malas, hindi naman kayo suswertehin. At ang malas at swerte ay nagnanakaw ng kaluwalhatian ng Diyos. So again, mga kapatid, even through that, pungsoy, horoscope, at mga bagay na yan na nagsusumiksik sa ating mga kaisipan ay pwedeng gamitin ng kaaway. Mga kapatid, let us be vigilant. Sa mga magulang, isang paalala. Sa mga module ng inyong mga anak, maaaring tinuturuan sila na in the beginning, not God, but in the beginning, bang. Itinuturo sa kanila na walang Diyos, kung hindi meron lang isang malaking sumabog at nag-evolve ang lahat ng bagay. Be vigilant. Isa sa mga naalala kong napanood ko noon ay si Narda. Hindi ako fans ng Darna, pero for some reason, natsyempuhan ko yung episode na namatay si Narda. At doon sa episode na yun, napunta siya sa langit at nakausap niya yung mga magulang. Kasi nakakaalala nun? Ikaw lang, brother. At tinanong na, ba't ako nandito? Ba't ako nandito sa langit? At ang simpleng sagot, dahil ikaw ay mabait at marami kang tinulungan. Oh, be vigilant. Ang daming nanonood noon at kung mapaniwala ang mga bata ng kabaitan ng patungo sa langit, ito'y maghahatid sa kapahamakan. Be vigilant. Oh, mga magulang, ano nyo bang alam kung anong pinapanood ng inyong mga anak sa YouTube? Be vigilant. Maging mapagbantay. And then not just be sober, be vigilant. We must actively resist. Ang sabi sa verse 9, whom resist, and that whom is the devil, and we must resist. Yes, he is a strong enemy, but we are commanded and we have the duty to resist. Ang ibig sabihin ng resist is to stand strong, to oppose, to withstand, to set oneself against. Ilalagay mo ang iyong sarili kalaban, iyong bibigyan, iyong i-oppose, lalabanan ang kaaway. At nagbigay tayo ng pansin sa mga iba't ibang kaparaanan sa salita ng Diyos kung paano natin siya i-resist. James 4 verse 7, submit yourselves also to God, submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. So we must submit to God. Ang sabi ni Kristo sa Matthew 26 verse 41, watch and pray. Magtayo ay maging mapagbantay at manalangin. Ephesians chapter 6 verse 13, take the sword of the Spirit. Walang iba kung hindi ang atin sa ang salita ng Panginoon. Put on the whole armor of God. And then sa Ephesians, 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior. So we must resist. We must have an active resistance. Nilalabanan. Meron tayong ginagawa para labanan ang kaaway na ito. In what manner? Paanong paraan? Ang sabi ho ni Pedro, steadfast in the faith. Handun ang tibay. Handun ang pananatili. Saan? Sa pananampalataya. Dito tayo nakatungtong. Ang ating tungtungan sa pakikipaglaban sa dyablo ay hindi yung lakas ng ating kalooban. Hindi yung lakas ng ating pananampalataya. At wag natin sanang isipin na, malakas yata ang faith ko. Delikadong kalagayan po yun. Ang ating tungtungan ay walang iba kung hindi ang mga katotohanan. Steadfast in the faith. Objective truths. Solid truths. Mga katotohanan ang ating tungtungan para labanan ang kaaway na dyablo.
Sabi ko nga ho sa inyo, kapag tinutok na ang baril, kapag tinutukan ka ng espada o tinali ka na sa poste at sisilabang ka na, ano magpapanatili sa iyo? Barkada? Saya ng fellowship? O ang katotohanan na namatay siya sa krus at muling nabuhay at pangako niya, ikaw ay muli ding mabubuhay kasama niya? You will resist, steadfast in the faith. Kaya ang isang hamon ho natin ay magpakalalim tayo sa katotohanan, sapagkat ito ang magiging matibay nating tungtungan pagdating ng mga atake ng kaaway, pagdating ng mga pag-uusig. So the enemy we face. Number 2, the duty we must perform. Number 3, tignan ho natin, at yung sinabi ko kanina, dito tayo nakatingin. Kung laban sa COVID-19, medyo tumitingin tayo sa vaccine. Pagdating sa labanang espiritual, wala tayong ibang titignan kung hindi ang Panginoon. The God we serve. The God we serve. Verse number 10. 1 Peter chapter 5, verse 10. But the God of all grace. Notice that word, but. It is a change of direction. It is a contrast. Mula sa kalagayan na nandoon ng madugong labanan, nandoon na talagang ang effort ng Kristiyano ay nandoon. And yes, pag tumingin tayo sa ating sarili, tayo ay manlulumo sa ating kahinaan. Pero narito, binigyang pansin ni Pedro, tila baga ibinaling niya ang paningin ng mga Kristiyano, hindi sa ating mga sarili dapat tumingin, kundi sa Diyos na ating pinaglilingkuran. At paano tinawag? Ano ang sinabi ni Apostol Pedro patungkol sa Diyos? He is the God of all grace. Ang Diyos ng lahat ng biyaya. At paulit-ulit sa Biblia, mga kapatid, sa lahat ng aspeto ng ating buhay Kristiyano, mula sa simula, sa ating kaligtasan, hanggang sa consummation, in full experience ng ating salvation, together with the Lord, glorified with Him, it is always through by the grace of God. Biyaya lamang ng Panginoon. At kung ating titingnan, Brother Paul, malakas ang kaaway, mahina ako, ano at saan tayo didepende? Walang iba kung hindi sa biyaya, at saan manggagaling ang biyaya? It is from the God of all grace. Ang Diyos ng lahat ng biyaya. Ang ating pag-asa para magtagumpay ay wala sa atin kung hindi nasa Kanya. Ang ating pag-asa para tayo makalaban ay wala sa atin kung hindi nasa Panginoon. Ang biyaya niya ang magbibigay kakayahan sa atin, ang biyaya niya ang magbibigay lakas sa atin, ang biyaya niya ang hahawak sa atin, ang biyaya niya ang magpapabanal sa atin, ang biyaya ng Diyos ang magpapanatili sa atin sa gitna ng kaatake ng kaaway, sa gitna ng dami ng pag-uusig. Nandoon lamang ang ating pag-asa sa biyaya ng Diyos. He is the God of all grace. Maging si Apostol Pablo, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, naranasan niya na siya may tinawag na tinik sa laman. May iba't ibang pananaw kung ano ito. Maaaring tinik sa laman, literal na sakit sa physical na sakit. Meron naman na naniniwala na ito ay mga bula ang mga mangangaral na tinik sa tagiliran ni Pablo. Whatever this is, it is a very painful thing. At nanalangin si Pablo sa Panginoon na ito'y alisin sa kanya 3 beses. Ito'y madalas ho naming binabalikang mag-asawa, itong katotohanan ito. Lalo na sa background ho kasi ng misis ko, siya ay galing sa JIL na doon na claim mo lang, i-claim mo lang, i-claim mo lang. Name it and claim it. Madalas naming comment ay nagkulang yata sa pagkiklaim si Pablo. Pero malinaw ang tugon ng Panginoon, my grace is sufficient for thee. Ano man ang ating kalagayan, dahil kung paalala sa atin bilang mga mananampalataya, ikaw man ay dumaranas ng pag-uusig, or maaaring sa iyong buhay bilang Kristiyano, Brother Paul, hindi mo nauunawaan. Yes, ako'y mananampalataya, pero tila baga, ako ay nasampahan na, at ako'y nilalaka na ng kaaway. The God's grace is sufficient.
Kung dumating ang pagkakataon sa iyo na nahuhulog sa kasalanan, nahuhulog sa tukso, at nangyayari yan sa mananampalataya, but God's grace is sufficient. Sapat ang biyaya ng Panginoon, the God of all grace. Not only that, ang sabi ho ni Pedro ay ito, who, and that is the God of all grace, hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus. Siya na tumawag sa atin. Siya na tumawag sa atin patungo saan? Unto His eternal glory. Let me say this, ang pagtatagumpay ng mga Kristiyano ay sigurado. Why? Because God has called us unto His eternal glory. Tayo ay tinawag ng Panginoon patungo sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian. At itong word na called na ito is not just a general call, not merely an invitation, but an effective call. Buksan lang natin sandali sa 2 Thessalonians. 2 Thessalonians, and often, hindi lagi, pero madalas, lalo na sa bagong tipan, itong gamit ng salitang called, ay pumapatungkol sa effective calling or effectual calling ng Panginoon sa ikaliligtas. Ang sabi ho ni Pablo sa 2 Thessalonians chapter 2, simulan ho natin sa verse number 13. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, ang sabi niya, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation. Who? God. When? From the beginning. Sino daw? Ano daw ang ginawa? Chosen you. Para saan? To salvation. Ang mga Kristiyano ay pinili ng Diyos mula pa ng pasimula sa ikaliligtas. At paano mangyayari ang kaligtasan? Through sanctification of the Spirit and belief of the truth. So yes, the chosen needs to believe the truth. To believe the gospel. At paano nangyari ito? Verse 14, whereunto, that is in the truth, whereunto He, God, called you by our gospel. So ito daw, mga pinili ng Diyos na ito ay tinawag ng Diyos para maligtas sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ang point ko lang ho na pinapakita is this word called is pertaining to God's effectual calling. Ang mga tinawag ng Panginoon ay mga tunay na ligtas. Actually, isa ito sa mga titulo ng mga Kristiyano. Believers are called believers, saints, at isa pa ho sa madalas na taguri sa mga Kristiyano ay mga tinawag. So hindi lang ito basta invitation to salvation, but God's effectual calling to call us to Christ. Tinawag tayo. At totoo ang sabi ni Jesus, my sheep hear my voice. Didinggin ng tupa ang boses. Didinggin ng tupa ang tawag ng pastol. So God has called us to where? To your best life now? God has called us to His eternal glory in Christ Jesus. Again, notice the effort of Peter. Hindi niya sinabing, tinawag kayo ng Panginoon para maging masaya at mawala ang problema, maging mayaman at walang karamdaman sa mundong ito. And that is basically the opposite ng kalagayan ng mga sinusulatan ni Pedro. They are under manifold temptation. They are under heavy persecution. Pero binabaling ni Pedro ang kanilang paningin, God has called you unto His eternal glory. Dumadaan man kayo sa pag-uusig, mga kapatid, tandaan nyo, tinawag kayo ng Diyos para patungo sa walang hanggang kaluwalhatian. Tuloy ho natin sa verse number 10, ang sabi ho ni Pedro, but the God of all grace who hath called us unto His eternal glory, and how did He called us? How did He save us? By Christ Jesus. At ang sabi niya, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle. And that word you is supplied, pero pertaining sa mga mananampalataya.
Just notice itong sinabi ni Apostol Pedro, after that ye have suffered what? A while. Pansamantala. Mga kapatid, here is a truth na magandang tandaan natin. Any and every suffering for Christ or in this life is but a while compared to eternity. Ang lahat at kahit anong pagdurusa sa mundong ito, alang-alang sa pangalan ni Kristo, o ito man ay pagdurusa na karamdaman ng pisikal na katawan, o pagdurusa sa sitwasyon na kalagayan, it is but for a while. Kumpara sa walang hanggan na ipinangako sa atin ng Panginoon. Sabi nga ho ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17, for our light affliction, which is but for a moment, worketh for us for a far more exceeding and eternal weight of glory. Again, pag binasa niyo ho itong mga afflictions ni Pablo, this is nothing but light. Ang mga pinagdaanan ni Pablo ay hindi magaang. Baka kalahati lang ng pinagdaanan ni Pablo, suko na ang marami sa atin. Pero kumpara sa naghihintay sa mga mananampalataya, kumpara sa naghihintay sa mga nagtatapat sa Panginoon, eternal weight of glory, sabi ni Pablo. Compared to what is waiting, every and any affliction is light and but for a moment. Mga kapatid, isang magandang payo ito para sa atin. Kung dumaranas man tayo ng kahirapan sa laman na ito, sa buhay na ito, lalo na alang-alang sa pangalan ni Kristo, tumingin tayo sa pinangako ng Diyos na walang hanggan at hayaan nating malunod ang kahirapan, ang pansamantalang kahirapan, ang maliit na kahirapan dito sa lupang ito. Hayaan nating malunod sa walang hanggang pag-asa na meron tayo kay Kristo. Ang sabi ni Pedro, after ye have suffered a while, ibalik natin, who hath called us unto eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you, and that word make you is passive, that is Christians not making themselves, but it is God who is actively working in the believers. Ang sabi niya, while they are suffering, God is working. Yes? Ang sabi niya, after you have suffered a while, habang kayo'y nagdurusa dito, pansamantalang nagdurusa, sa maiksing panahon nagdurusa, at habang dinadaanan niyo to, He is making you. God is active. At ang pinapakilala ni Pedro sa mga mananampalataya sa gitna ng matinding kahirapan, sa gitna ng matinding pagdurusa, sa gitna ng madidilim na sandali, hindi absent ang Diyos, kundi mano pa ang kamay ng Diyos ay gumagawa sa buhay ng mga Kristiyano. Again, going back kay Apostol Pablo, andun yung thorn, pero andun yung grace sufficient. So yung mga paghihirap sa ating buhay, mga kabigatan na ating nararanasan, mga madidilim na parte ng ating buhay, at mga gabing tila baga hindi maubos ang luha sa pagdaloy, ay hindi panahon na malayo ang Diyos, hindi panahon na wala ang Diyos, at higit sa malamang yun pa ang panahon na nahandun ng biyaya ng Panginoon na kumikilos at patuloy na nagbahumuhubog sa atin sa wangis ni Kristo. At yun yung sinasabi ni Pedro sa mga mananampalataya. After ye have suffered a while, God makes you perfect, established, strengthened, and settled. Well, this all four words na sinabi ho ni Pedro, perfect, established, strengthened, settled, pertaining to God is actively working. God is perfecting, establishing, strengthening, and settling believers through and in the trials. At ito ho ay almost mga synonymous words. At ito'y paulit-ulit na sinabi ni Pedro para magbigay ng bigat, ng emphasis. That word perfect, meaning complete, often speaks of maturity,
Established meaning stable, firm. Habang hinahanda ko ito, ang naaalala ko ay si Timmy. Si Timmy, nung una siya naglalakad, hindi siya firm, wobbly. At may mga pagkakataon na konting dampi mo lang sa kanya ay babagsak na siya. Ako, sa bigat yata ng ulo ng anak ko, malaki yung ulo niya, madali siyang bumagsak. Pero habang tumatagal, matatag na yung kilos niya, medyo tumatatag na yung lakad niya. And he is being established, stable. That word strengthen is to make strong. Hindi madaling matulak, hindi madaling mahatak. And then settled is the word meaning founded or grounded. At ang pinaka-point nito, sabi nga ni John MacArthur, these terms all connote strength and hindi ka makikilos. Immovability. Hindi ka madaling matitinag, hindi ka madaling makikilos. Sa gitna ng pag-uusig, sa gitna ng rumargasang mga trials, sa gitna ng tulak ng pag-uusig, hindi ka makikilos sapagkat hindi dahil matibay ang pananampalataya mo, hindi dahil okay ka, kundi dahil ang Diyos ay gumagawa sa iyo. And this is the great truth that saints will persevere because God preserves. Ang Kristiyano ay magpapatuloy. Ang Kristiyano ay magtutuloy sa pananampalataya at hindi tatalikod dahil ang Diyos ang nag-iingat at nagsusustena sa Kanya. And mga kapatid, the joy of joys. Why? Dahil ito ay totoo maging sa gitna ng pag-uusig. Ginagamit ng Diyos ang mga kahirapan, ang mga pagsubok at pag-uusig dahil sa ating pananampalataya upang tayo ay banalin. Hindi ba natin naalala ang sabi ni Santiago sa James chapter 1 verse 2, "My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations." Why? Because it is the strengthening of our faith. Because temptations, trials work at patience. Tayo ay binabanal nito, tayo ay pinalalago at ginagamit ng Diyos maging ang mga mahihirap na kalagayan na ito upang tayo ay hubugin pa sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo, upang tayo ay patatagin pa sa pananampalataya sa Kanya. So mga kapatid, narito ang isang napakagandang bagay na pwede tayong magtiwala sa Diyos, na maging ang mga pagsubok o pag-uusig dahil sa pangalan ni Kristo ay gumagawa para sa ikabubuti natin at ikakatatag natin at meron naghihintay sa atin na pag-asa sa eternal na kaluwalhatian kasama ni Kristo. Anong punto? Even in the midst of trials and even the reality of the attacks of the enemy, God is still at work in sanctifying and strengthening His people. Ang Diyos ay patuloy pa rin na gumagawa. And then lastly, ang sabi sa verse 11, the God whom we serve is the sovereign God. He is the sovereign God. Ang sabi ho ni Pedro ay ito, verse 11, to Him, that is to God, who hath called us, to Him be glory and what? And dominion forever and ever. Amen. That word dominion pertains to God's rule, yung kanyang paghahari. And it is speaking of God's sovereign rule, yung kanyang soberanong paghahari at maging sa gitna ng mga pag-uusig, maging sa gitna ng mga mabibigat na kalagayan, God is still sovereignly ruling. He is still in control. Siya pa rin ang may hawak. So mga kapatid, when we read church history, when you try to read, wala akong panahon na binasa ko ang Foxe's Book of Martyrs na hindi nadudurog ang puso ko na gano'n ang nangyayari sa maraming mga kapatid natin sa Panginoong nauna sa atin.
I read of an account na kung saan ang isang village na maraming mga Kristiyano, dumating ang mga sundalo, inipon ng mga tao, binukod ang mga babae, at yung mga more on mga kabataang babae, ibinigay sa mga sundalo, habang nakatutok ang mga sibat at mga espada sa kanilang mga magulang, inutusan sila, umawit kayo sa Diyos nyo, habang hinahalay yung mga anak nila. Mga kapatid, ano ang hahawak? At napakadaling isipin, nasa ng Diyos? Hawak pa ba ng Diyos? Bakit ganun na nangyayari? At sang-ayon ho kay Pedro, even in these trying times, God is at work and God's dominion is still effective. Ang paghahari ng Diyos, ang Diyos ay naluluwalhati pa rin, ang Diyos ay naghahari pa rin, maging sa gitna na mahihirap at mapakabibigat na mga sandali sa buhay ng mananampalataya. That is the God we serve. Ito ang Diyos na ating pinaglilingkuran maging sa gitna ng pag-uusig sa buhay ng mga mananampalataya. And lastly, dito tayo matatapos, the brethren we love. The brethren we love. So the enemy we face, the duty we must perform, the God whom we serve, and the brethren we love. Ang mga kapatiran na ating minamahal. Well, verse number 12, ang sabi ho ni Apostol Pedro, verse number 12, by Silvanus, a faithful brother unto you, as I suppose, I have written briefly, exhorting and testifying that this is the true grace of God wherein ye stand. At sa mga hindi pa masyadong sa pagbabasa ng pag-aaral ng Biblia, ano ibig sabihin brother po ng by Silvanus? Actually, pag nag-research ho kayo, halos synonymous ang mga commentaries na itong si Silvanus na ito is none other than Silas or Silas, na kasama ni Apostol Pablo ng mga unang panahon ng kanyang mga missionary journey. Actually, pagkatapos ni Barnabas, ang madalas niyang kasama ay si Silas, at ito ay walang iba kung hindi nga si Silvanus. At itong sinabi ni Pedro na by Silvanus ay meron dalawang interpretation. Number one, by Silvanus, the writing of this epistle is by Silvanus. Maaaring masyado nang matanda si Pedro, hindi niya nakaya, at si Pedro ang nagsaysay at si Silvanus ang nagsulat. Or the other way of saying it, this letter is delivered to the saints by Silvanus. Kaysa pamagitan ni Silas, siya pa rin, sa pagkatapos ng maraming panahon, pagkatapos siyang maglingkod kasama ni Pablo, siya pa rin ay naglilingkod sa mga mananampalataya, kasama naman ni Pedro. So the brethren we love, letter A, we must serve with faithfulness. Ang mga mananampalataya na ating minamahal ay kailangan paglingkuran natin ng may katapatan, at sa ganito, inilarawan ni Pedro si Silvanus, si Silas. He is a faithful brother unto you. At sabi niya, as I suppose. Hindi ito yung suppose na palagay ko naman, may hinala ako, tapat siya. Hindi ganun. Kung hindi, ito is, this is stating from a truth na kanilang naobserbahan, na kanilang nakita sa buhay nitong si Silas kung paano siya naglingkod. Firstly, kasama ni Pablo, and then secondly, kasama na siya ni Pedro, at siya yung matapat sa paglilingkod sa Panginoon, at siya ay ginamit ng Panginoon pa rin para dalhin ang sulat na ito sa mga mananampalataya. He served Peter and the scattered brethren by writing or delivering this important letter, and he did it faithfully. Siya man ang tagasulat, naging tapat siya. Siya man ang tagahatid ng sulat, naging tapat siya. Sa paglilingkod kasama ni Pablo, siya ay nagtapat, at sa paglilingkod kasama ni Pedro, siya ay tapat. He is a faithful brother who served the brethren faithfully. Sa gitna at sa presensya ng mga pag-uusig, sa gitna at sa presensya ng mga kahirapan, isa sa mga bagay na kailangan nating gawin para sa ating mga kapatiran ay maglingkod ng may katapatan. Paglingkuran natin ng ating mga kapatiran
paglingkuran natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya ng may katapatan, so dumadaan man sa gitna ng mga kahirapan. And this is what Silvanus showed to us. He is a faithful servant. He is one who serves with faithfulness. At ang sabi ni Pedro, I have written briefly, exhorting and testifying that this is the true grace of God wherein ye stand. Kanyang pinapaalala sa mga mananampalataya na itong kanyang sinulat, itong ebanghelyo na ito, ay ito nga ang tunay na biyaya ng Diyos at kung saan sila kailangang manatili. And again, this is the true grace of God. Tunay ang biyaya ng Diyos, tunay ang pagkilos ng Diyos, tunay ang kabutihan ng Diyos. And take note again, in the middle of persecution. At merong mga Kristiyano ay merong maling kaisipan na pag mahirap ang kalagayan, wala na ang biyaya ng Panginoon. Kapag mahirap ang kalagayan, wala na ang presensya ng Panginoon. Pero pinapaalala ni Pedro sa mga Kristiyano, even in the presence of persecution and the presence of the enemy, they are still, this is the true grace of God, and they must stand or remain. So the brethren we love, we must serve faithfully, and we must encourage readily. Kailangan nating magbigay tapang ng may kahandaan. Verse 13, ang sabi ho ni Pedro, the church that is at Babylon, elected together with you, salute you, and so doth Marcus, my son. Actually, pag binasa niyo ho sa ibang salin, halimbawa sa ESV, ang salin dyan ay she who is at Babylon. Dahil pag tininan niyo ho, yung pronoun niyan sa Greek ay feminine singular. So, pag sinalin talaga ng faithful, it is she, feminine, singular. She that is at Babylon, or she who is at Babylon. Now, marami hong mga commentaries ang nagsasabi at nagkakaisa rin sila na higit sa malamang itong pronoun na she na ito ay pumapatungkol sa church. At hindi yun minsan lang sinabi sa Bible. So this must be pertaining to the church that is at Babylon. That's why it's translated sa King James, the church that is at Babylon. Now, yung Babylon is not the Babylon sa Old Testament or the empire, the Babylonian Empire. Kung hindi higit sa malamang, ang Babylon na ito ay sumisimbolo sa kapangyarihan at ang sentro ng kapangyarihan ng panahon na yun ay walang iba kung hindi ang Roman Empire. So higit sa malamang, this is the church at Rome. At ang sabi sa madaling salita ho ni Pedro, the church that is at Rome, elected together with you. Pinapaalala ni Pablo sa mga Kristiyano, mga kapatid, hindi lang kayo ang mananampalataya. At minsan pwede tayo mahulog sa ganung kaisipan. Kami na lang, wala nang iba. No. Meron pang iba, nahandun sila. Ay itong mga kapatiran na ito na nasa Rome, they salute you. Itong salute na ito ay hindi yung katulad ng ginagawa ng militar natin, kundi yung salute na ito, ang ibig sabihin is to welcome you, to embrace you with joy. They identify with you. They fellowship with you. They are together in this with you. And the purpose of this is to encourage these believers upang sila ay bigyang tapang, upang sila ay bigyang lakas na merong mga kapatiran na kasama nila nagpapagal sa gitna ng mga pagdurusa. And not only the church as a whole at Rome, but also Marcus, my son. Hindi ko alam kung dito kinuha nila Burgess Nell yung pangalan ng anak. Ay, hindi. Nagkataon lang. Si Marcus, at higit sa malamang ito si John Mark, na author ng Gospel of Mark, and that is Marcus. At tinawag ni Pedrong my son, hindi dahil literal niyang biological na anak si Mark, si John Mark, kung hindi higit sa malamang, maaaring anak niya sa pananampalataya, or sila ay talagang naging matagal at naging maganda ang pagsasama nila sa ministry na tinuring niya ng anak sa pananampalataya, si Marcus or si John Mark. And not just the church at Babylon, but also John Mark, who is a faithful servant. Again, ang punto rito ay to encourage the believers. So the brethren we love, and we must encourage them with readiness. Maging handa tayong mag-encourage sa iba.
Kung meron tayong mga kapatiran na dumaraan sa pagsubok, dumaraan sa pag-uusig, o anumang mga kabigatan sa buhay, nawa, maging kagamitan tayo ng Panginoon na magbigay tapang sa kanila, mag-encourage sa kanila, magpaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa, magpaalala sa kanila na mayroong mga kapatiran na nagpe-pray para sa kanila, may mga kapatiran na nagmamahal para sa kanila. Alam niyo, may mga pagkakataon, hindi natin actually kailangang solusyonan yung problema nila. Kailangan lang nating pakinggan yung problema nila. At meron mga pagkakataon, mga kapatid, na isang malaking blessing na kamustahin ka lang, tanungin ka lang kung ano yung mga pwedeng ipag-pray, pagmamahal at suporta sa kanila. So the brethren we love, we must serve with faithfulness, we must encourage with readiness, and lastly, we must love with truthfulness. Kailangan nating mahalin ng may katotohanan. Ang sabi sa verse 14, greet ye one another with a kiss of charity. So mga kapatid, mamaya pagkatapos ng service, we must, hindi. This is a cultural thing. Ano? May mga kultura na they greet one another with kiss. May mga kultura na they shake hands. May mga kultura na walang physical contact, kundi baw lang ng baw. Nakakita ko sa airport na mga Hapon, siguro boss nila yung walang tigil. Mula hanggat nakikita nila yung boss nila. Hanggang makapasok sa pinto. Or nakakita naman ako ng mga ilang Indiano na galing sa baba. Kung paano man mga greetings nila. So this is a cultural greeting, a kiss. Pero pagdating sa Kristiyano, ay merong kakaiba. Hindi lang ito basta pagbati. Hindi lang ito, kumbaga sa panahon natin, hindi lang ito basta hi. Hindi lang ito basta shake hands. Kundi ang sabi ho ni Pedro sa mga mananampalataya, greet one another with a kiss of charity. This is not now merely a greeting na kung paano mo ginigreet yung iba, kundi this is now a greeting that is expressing love. A greeting na nagpapakita ng pagkakaisa sa pananampalataya at pagmamahalan sa isa't isa. And that must be so also sa ating church. And Lord willing, kapag dumating na ang panahon na pwede tayo magkamayan sa hindi lang to, good morning Brad, formality lang, no. It is a greeting na binabati mo ang kapatid mo sa Panginoon at mahal kita. And we must love with truthfulness. At ang sabi ni Apostol Juan sa 1 John chapter 3 verse 18, as believers, my little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. At talagang tayo ay magmahal sa kapatiran. As we have studied sa atin hong time in the Word last Friday, isa sa mga marka ng totoong Kristiyano ay may pagmamahal sa kapatiran. So we must love with truthfulness. The enemy we face, the devil. The duty we must do, we must be sober, vigilant, and resist the devil. The God we serve, He is a faithful God na siya ay nandiyan maging sa gitna ng mga pinakamadilim at pinakamahirap na kalagayan. Hindi siya absent. Walang panahon na hindi natin kasama at hindi kumikilos sa buhay niya ng mga mananampalataya ang Panginoon. So let me remind us, believers, anuman ang ating kalagayan, anuman ang ating sitwasyon, pagsubok man o pag-uusig man, ang presensya ng Diyos ay naririyan. At tayo ay Kanyang inuutusan pa rin na maglingkod sa isa't isa, magmahalan sa isa't isa, at encourage natin ang isa't isa bilang mga mananampalataya. So mga kapatid, tayo man ay dumadaan sa kakaibang sitwasyon, bilang mga mananampalataya, tayo ay tumingin sa pag-asa na meron tayo kay Kristo. Tayo tumingin sa katotohanan na tayo tinawag ng Panginoon at may naghihintay sa ating mana sa kalangitan. Yes, ang hirap man ng buhay ngayon dito, dumaraan man tayo, hindi man pag-uusik sa pananampalataya, kundi pandemya na kalagayan ng marami sa buong mundo. Naghihintay sa atin ng isang langit at isang bagong langit at bagong lupa. Nagbibigyan tayo ng Panginoon ng isang katawan na walang kasiraan at walang kamatayan. At tayo ay magpursige
na harapin ang mga sandaling kahirapan kumpara sa naghihintay na kaluwalhatiang walang hanggan. Doon natin kunin ang ating pag-asa. Dito tayo tumungtong sa katotohanan ng ating Diyos ay tapat, ang Ebanghelyo ay totoo, at tayo bilang mga Kristiyano ay merong buhay na pag-asa kay Kristo. Hindi man tayo man ay isinusukan ng sanlibutan, alalahanin natin na tayo ay pinili ng Panginoon. Tayo man ay dumadaan sa may hirap na kalagayan, paalala natin sa ating sarili na patuloy na kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Let's pray. Panginaming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sa sulat ni Pedro sa mga Kristiyano. Salamat po sa salita mo. Nagpapaalala sa amin ng napakadami at napakalalim at napakagandang mga katotohanan. Nawa, O Diyos, kami man ay dumadaan sa mga pag-uusig, kahirapan, problema, maging sa pandemya. Ang mga katotohanan na amin na pag-aralan mula sa maliit na sulat na ito, na patuloy na gumabay sa amin, patuloy na magbigay lakas sa amin, patuloy na magsilbing matibay na tungtungan namin bilang mga mananampalataya. At habang nawang namumuhay kami dito sa mundong ito, maibuhay namin ng Ebanghelyo. Hindi lamang ang aming bibig ang maging kagamitan mo para maihayag si Kristo, kundi ang sa aming mga pamumuhay ay makita si Kristo. Anawa, Panginoon, sa gitna man ng pag-uusig, masumpungan mo kaming nagtatapat, na masumpungan mo kaming umaasa sa biyaya mo. Salamat, Panginoon, sa katotohanan. Sa gitna man ng madidilim na sandali ng buhay, hindi ibig sabihin ay wala na ang iyong kamay, kundi nandun pa rin ang katotohanan na ikaw ay aktibong kumikilos at inuhubog kami na maging kawangis ng aming Panginoong Hesukristo. Ama, salamat po sa mga katotohanan ito. Ikaw pong patuloy na gumawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw pong patuloy na mangusap sa bawat isa at gamitin mo ang katotohanan ito upang mawangis kami kay Kristo. Panginoon, ikaw lamang ang maluwalhati. Ikaw lamang ang maitaas. Lahat ng ito dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po musta yung lahat at awitin po natin ang ating panghuling awitin. Thank you, Lord. Awitin natin praise to praise. Praise Him, praise Him.
Amen. Purihin po ang Panginoon. Mga kapatid, maraming salamat po sa bawat isang naririto. Tandaan ho natin na tayo bilang mga mananampalataya ay maging mga instrumento ng Panginoon para sa katwiran. Hindi lang tayo maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng kanyang mga salita. Ano man ang ating gagawin natin ng may buong pagsisikap para sa kaluwalhatian ng Diyos na patuloy tayong magpagamit sa Panginoon sa paghahayag ng Ebanghelyo ng kaligtasan. God bless po. Ingat po tayong lahat. We are dismissed. Ah? Paano ba to? Wala. Hindi ko po... Paano po ba to? Paano po ba pag in-end po yung ano? Naka-ano pa rin siya? Finish yun. Ito po siya yata.